So, maayong palis na tanan. So, ngayon sa ating ebanghelyo, si Kristo po ay ang highlight niya, okay, magdala ng kahit na ano. Bakit? Para ma-focus sila sa spiritual mission nila. Hindi sila ma-focus sa mga material na bagay, no? So, ang highlight, pinaka-essential dito sa ministry is catechism po. Kaya nga sa buong araw, pinakamataas yung catechism po. Bakit? To purify the negative teachings, information that we receive from different philosophers, from different human being, from different ideologies. Kailangan malinisan natin sa katotohanan because only the truth shall set us free. Dalawa lang yung dala ni Kristo. Una, katotohanan at grasya. John chapter 1 verse 17. Moses has given us the law, the Ten Commandments, while Jesus is given us truth and grace. So, ang highlight sa ministering ito, it is all about the truth. Hindi yung sarili naming subjective truth. Hindi yung subjective opinion namin. It is grounded by the teachings of the church. Buong umaga po is catechism. Sa mga nan-late ngayon, balik kayo bukas. Alas 7, nandito na po kayo. Because the most precious possession of the intellect is the truth. Uy. Ano? Ang katotohanan? The most precious possession of your intellect. Ang makasatisfy lang sa intellectual and psychological faculties of human being is the truth. And this truth is not mere idea, mere opinion. He is a divine person. He is Jesus Christ. I am the truth, the life, and the way. I am the way, the truth, and the life. It is not a mere idea, but it is a person. And that's the reason why we celebrate Mass, because He is a person. He is not an abstract conception or reason, but He is a person. And you receive Him through the Eucharist. Wow! That's the reason why lagi tayong pupunta sa simbahan to receive the sacraments of Christ. Alam nyo, sa pagpunta nyo dito, hindi yung sarili ko ang ibibigay ko sa inyo, but the divine person. Pasalamat tayo kay Father Skelton, Father Akim, kasama din natin si Father Arnold Baura, tatlong pari po, ready to give the divine person in you His truth and grace. Alam nyo, sa pagpunta nyo dito, you receive more than me. It is the divine person, not the person of Father Darwin. Father Darwin is limited. I have no power. But Christ is almighty. Christ is our Savior. That's the reason why we are leading you to Him, not leading you to us. I hope you are dependent on Him. Nothing else. Kanina, nag-exercise ako. Narinig niyo naman yung sigawan. No? I command the evil spirit to reveal the hidden object of possession. Yung exorcism, hindi po yun na makapag-liberate lang. One of the method is exorcism, but the other method is the hidden object of the evil one. Tell me the object of the possession. So how many objects do you place on this child? And then the demon, I have placed 5 objects. The object of possession.
the wedding ring of his parents. Sumigaw, no? Because the one who fabricated it is an occult person. Sabi ng demonyo, bakit mo sinabi? And then sinabihan ko yung family, exorcism can be given to him once a month. Katulad din tayo ng doktor. Hindi tayo magbigay ng resita agad without x-ray, without ultrasound, without MRI, laboratory test. Ang laboratory test dito, you increase your knowledge. So, sinabihan ko yung team, let us continue reading because this is not an ordinary work. We decide that based on our personal opinion. It is based on the solid foundation. It is the truth. We continue reading. No? We continue studying to give justice to the people entrusted to us by God. Amen? Yung mga nagmadali ngayon, huwag kayong magmadali. Ang magmadali, hindi na makauwi. Meron bagdang magmadali ngayon? Wala. Gusto nyo pang makauwi. Ayaw pag-apura mo, abot ka rarong pitsahan. Ito yung i-share ko sa inyo from a season exorcist. Ako po, hindi po ako season. Batang-batang pa po ako na exorcist. I need to broaden my intellectual perception in relation to the spiritual phenomena. 5 yung ni-reveal ngayon lang. Yung araw na lang. Yung araw. So, next month na mag-exercise ako sa kanya, yung team ang lagi. Sila yung X-ray ko. Sila yung CT scan. And then, yung mga findings nila, makatulong sa akin para magpatuloy pa tayo sa digmaan. No? Israel versus Iran. No? Tayo ay people of God against the kingdom of darkness. Handa na ba kayo? Nandito yung pamilya ni Russellin. Si Russellin ay naharas dun sa lugar. No? Nawala siya sa sarili niya. Ito yung perfect example sa dinidiscuss ko last week. Demons can also cause a kind of stupor. Ano ba itong stupor? It is the spiritual harassment of the evil spirit in relation to demonic obsession, negative thoughts, negative emotion. Ano ba ito? It results in a cessation of thought. Mawala ka sa sarili mo. Siya nawala po. No? Andun, nung nag-interview ako sa kanila, hindi naman siya nagshabu. No? Hindi siya kumakain ng katyubong. No? Biglaan lang. Cessation of thought. Cessation, nawala yung yung right reasoning niya, yung consciousness niya nawala. Sudden attack. Ito po ay tinatawag demonic obsession. Sudden. Sudden, biglaan. It is called a kind of stupor, which is a kind of fear. Some unaccustomed. Hindi mo alam. Unaccustomed. Evil occurrence. Alam nyo, pag mababasa ako ng librong ito, ma-amaze ako. Ang dami ko palang hindi alam. No? So, kaya nga magla-live ako for you. And for me also. To broaden my theological framework in relation to spiritual warfare. Nandito na ako eh. Mag-aaral lang ako lagi para sa inyo. Amen? Ang gawin nyo, makinig lang kayo. No? Hindi mag-aral din. Di ba? Ito. To
Ito yung isi-share ko sa inyo. Focus on demonic obsession. But ulitin ko ha, what is demonic obsession? Ito, punta tayo sa definition of term para hindi tayo maligaw. Demonic obsession, it is a form of extraordinary diabolic influence. Di ba nakabalita kayo, may asawa na pumatay sa kanyang asawa kahapon po, 6 p.m. po sa Dimyao, Bohol. Extraordinary na po yan. No? Extraordinary na po yan. Papatayin mo. Muna ganun mong panguyab, ana. Muna ganun mong pagwapo sa una. Di ba naturally, it is beyond natural reason. It is beyond an extraordinary event. An extraordinary event is influenced by extraordinary beings, and it is demons. It is demon. Amen? Patuloy tayo. Extraordinary diabolic influence in which one is besieged, attacked psychologically, intellectually, emotionally by demons. After that, bakit ko ba nasabi yun? Ang sakit na. Wala naman akong plano. Sudden attack. Extraordinarily. Ikarelate tayo, lahat tayo hinaharas ng demonyo, pati itong naghumiliya. Intellectually, emotionally, puro lang negative ang nasa emotion natin. Puro negative and biases ang nag-overwhelm sa ating isipan at sa ating puso. It is a natural, in the first stage of attack of the evil spirit. Demons, yun po, extraordinary demonic, diabolical obsession. So, parang isang semester ito, na topic ko sa live ko puro demonic obsession. 4 po ito, infestation, oppression, possession, and obsession. Pero focus muna ako sa semester na ito. Mag-enroll na kayo sa live lang. No? Dito na. Sa ating University of Facebook and YouTube channel, University of YouTube and University of Facebook. Ngayon, ito po, demons in relation to demonic. Alam nyo, when we know the harassment and attack of the evil spirit, we know more how to defend ourselves. Di ba? Kung si Pacquiao yon, no? Anong gawin ni Pacquiao para matalo niya yung kalaban niya? Mag-study siya. Ano ba yung strength ng kalaban ko? Malakas ito sa right hand niya. Hindi ako dapat naka-cover ako sa kanyang right. No? Weak itong left-handed ito. Weak yung left hand niya. So, okay lang. Kasi yung right hand niya, kakabiran ko. Yung left hand niya, yung strength niya. Dito din ako sa left mag-cover. No? So, the more we know the dynamism of the evil spirit, the dynamics of the evil spirit, we can defend more ourselves. Kaya nga, isi-share ko ito sa inyo. Ang daming ko natutunan nito. Demons, it is written by Father Chad Ripperger, known exorcist. Not only known exorcist, but a seasoned exorcist. Psychologist, wow. Theologian, wow. Exorcist, wow. Kini, nagdagan kong matunan 2 kinds of anxiety, which is the cause of demons. The first one is a normal form of anxiety, natural. Natural yung kalungkutan mo, natural yung problema mo. Dahil hindi mag-work ang demonyo in vacuum. He will go to the natural entry points. Una, normal form of anxiety. Nalulungkot ka dahil sa ugali ng asawa mo.
Nalulungkot ka dahil sa ugali ng mga anak mo. Nalulungkot ka dahil sa ugali ng mga kapatid mo. Nalulungkot ka dahil sa ugali sa mga kasamahan mo. Normal form of anxiety in which they drive chronic fear, chronic sorrow. Pero ang una niyan, normal lang, natampuhan. Normal lang, nahidwaan. Normal lang, na mga marites. Kasama pa si normal na Mirasol. Patuloy. So that, over the course of time, the future evil, future pa, hindi pa naganap. Because it is future evil. Bakit? Ang puno ng isip, ang isip ay puno ng biases, puno ng prejudices. Sa mga taong nasa paligid mo, you keep on blaming the world, you keep on blaming others, you keep on blaming the church, you keep on blaming other people. Yan, normal lang po yan. Normal form of anxiety. You keep blaming your boss, you keep blaming your office mate, you keep blaming your situation, your circumstances. It will lead to chronic fear, chronic sorrow. So that, patuloy, over the course of time, which is not exactly present, the future evil pa man, it is not yet present. Yet, because it is future, becomes present by virtue of that, of the fact that it is habitually, take note habitually, chronically experienced by the individual in the concupiscible appetite, resulting to sorrow. Concupiscible appetite. Ano yung concupiscible appetite? Hindi po yun kasalanan. Binabasa ko po yung CCC 25:15. Pasensya na po kayo. 20 to 30 minutes yung homily ko because I inserted catechism sa homily ko. Yung homily ko mga 5 minutes lang. Yung catechism mga 20 to 25. Minsan nakalipmot ako na wala pala ako sa office. Nandun pala ako nag-novena mass. No? Sabi ng mga taon, taas ng homily ko. No? Nakalimot ako, wala pala ako sa office. Catechism 25:15. Concupiscence is often used to refer to disordered desires due to original sin, especially in regard to sensual pleasures. Concupiscible appetite is not yet a sin, but it must be governed by reason and will. When disordered, such as lust, gluttony, sloth, it can lead to sin. So, anong punto dito? Yung demonyo pala, dahil meron tayong desire, sasakan niya yan. Gagawin niya yung desire mo to be disordered. Yung mga asawa, maghanap pa ng iba. Yung meron na, hindi siya masatisfy sa kanyang asawa. Mutanaw pa yung paa. Ayaw mo tanaw naglaing paa. Adto na mo paa sa inyong asawa. Bahala, nagluod. Patuloy tayo ha. Nandito pa tayo sa normal lang po yan. Ni-appreciate ka, normal. Di ba? But kung hindi mo i-process yung desire natin, maging disordered na po yun. Concupiscible appetite. Kung hindi naging order yon, it will be used by the unclean spirits to harass you. Yung natural na emotion, natural na tampuhan, natural na hidwaan, pwede papasukin niya yon. Yung normal mo na desire, appreciation lang, bigla na nawala yung isipan natin. Yan po. Natural, normal form of anxiety will be used by Satan as an entry point in our lives.
In other words, the person can experience a form of depression, normal form of depression, normal form of sorrow, normal form of anger, in which the demon drives chronic fear, i-intensify niya suddenly about everything, so that the evil which would normally be future is always present to the individual in his imagination. Sasabihin ng tatay mo, "Huwag kayong lalabas, ha?" "Bakit, tay? Friday the 13th ngayon. Hindi pa nangyari bukas. Huwag kayong lalabas bukas, ha? Huwag kayong magpasyal bukas." "Bakit, tay? Friday the 13th. Yon. Kahit future pa, yung fear mo, yung anxiety naging present. Naintindihan ninyo? Malinaw ba? Since sorrow is the emotion in the concupiscible appetite, when the evil is present to the appetite, sa senses, anxiety is a complex passion in which the ratio in such that the future fear constantly being present eventually causes you sorrow. Hindi ka na mag-enjoy sa present mo because you think the future negative events. Future negative events. Makarelate kayo? Hindi pa nangyari. It is a demonic obsession. Natatakot ka na, naiwan ka sa asawa mo. Wala namang ginawa yung asawa mo dahil lang sa sobrang kasiloso. Just imagine yung kusinira namin sa kumbento. Nagpicture sila sa Sacristan Mayor at niagbay siya. I-post niya sa Facebook, galit na galit yung asawa niya. Meron ka ng iba. Nag-away sila. Hindi lang isang oras. Isang linggo. At sabi niya, wala naman akong ginawa. Wala naman akong plano na palitan ka. Wala nga akong iba eh. Ikaw lang yung nakagusto sa akin eh. Wala namang nakagusto sa akin. Ikaw lang. Because of this concupiscible appetite, will be fed by negative thoughts, will be fed by negative feelings. And then that future evil, future negative events, maging present po. Yan pong una. Demons tend to cause two kinds of anxiety. The first one is normal form of anxiety, which lead us to chronic fear, chronic sorrow, chronic hatred. Bantera mo. Ngipon sa ngipon. Mata sa mata. Wala mo yung mata. No. The second one. Ito yung pangalawa. The second one. The second form of diabolic obsession in relationship to anxiety is when the demon can attack the individual suddenly and place upon the image in the imagination that the rumination or consideration of future evil is something that being going on for an extraordinary length of time. Yung una, normal lang. Yung pangalawa, i-expand niya. Malungkot lang kayo, isang oras. Pero dito, sa second form, length of time. Ipaulit-ulit niya yung mga negative thoughts mo for a long span of time. Yung normal, maliit lang. Maliit lang yung influence niya. Ngayon, mataas na, umaabot na isang taon.
galit na galit ka pa rin hanggang ngayon. Dalang-dala mo yung galit mo. Dalang-dala mo yung sorrow mo. Dalang-dala mo yung kalungkutan mo. Kahit saan ka pupunta. Peace be with you. Peace. God is good all the time. All the time, God is good. Question mark. Not punctuation mark. Kaya nga, sa Ebanghelyo natin, i-relate natin sa Ebanghelyo. Shaking off the dust of your feet. Itaktak ninyo ang abog kung di mo dawaton. Yung spiritual burdens in your home, don't bring it to your house, office work. Don't bring it. Itaktak na, ibili na sa inyong balay. Ang imong kayubos sa imong bana, ibili na sa imong balay. You bring it all throughout the whole day. Alam mo ba yung asawa ko, walang mudo. Saan ka ba ngayon? Nandito na tayo sa trabahoan. No? Saan ka ba ngayon? Nagsisimba na naman tayo. Pagdasal ko yung walang mudo kong shaking off the dust of our feet every day, every moment, so that we will become an effective disciple of Jesus. Amen? Nandito ka pero hindi ka nakikinig. Physically present but mentally absent. Oh. Nakikinig pero hindi. You hear but you never listen. That's a reason why we need to study more. Kailangan lawakan natin ang ating mga kaalaman all about the mystery of our faith. Amen? Amen. Sila yung nanay at tatay ni Racelyn kanina. Pangalawa sila in-exercise ko dahil napasukan si Racelyn ni Belphegor. Si Belphegor, one of the 7 demons behind the 7 capital sins. And his sin is sloth. Si Juan Tamad. Tapulan. Uy. Nak, pagkaos nak, na hapon ma. Daas pa bitang panahon ma. Taas pa mang oras ma. Mataas pa yung oras ma. Belphegor is the demon of sloth. Tamad. No? E demonyo pala sa mga tamad. Tamad ka na. Mag-aral. Uy, we are influenced by Belphegor. Tamad ka na, magdasal. Uy, we are influenced by influence, not possess. But yung anak niya, possessed by Belphegor. Ilang beses bro inuulit yung pangalan ni Belphegor? Maraming beses? 4 na beses. I am Belphegor, Belphegor. Tinanong ko yung yung bata, kilala mo ba si Belphegor? Sino yan, father? Nakapasok sa'yo. And then sila, mag-ina, dahil pumupunta na sila dito, they are equipped. They are empowered with proper use of the sacramentals. And they do deliverance. 1 minuto lang. Lumayas na si Belphegor. At sabi ng kanyang ina, bakit kayo umiyak? Sino bang iniyakan nyo? Ikaw! Bakit kayo umiyak sa akin? Nawala ka sa sarili mo. Kailan? And then they are empowered. Yun din ang panaginip ko para sa inyo. Kayong lahat ng pupunta nito, you will be empowered by the truth. We are just an instrument. We are just a servant. Amen? Natutuwa ako, nandito si Father Arnold, tinutulungan ako niya. Siya yung mag-bless sa inyo mamaya. Siya din ang mag-anointing of the sick sa inyo mamaya. And then, sa mga hindi pa nakapangumpisal, magbigay din siya ng sacrament of confession. Ako po ay tuwang-tuwa dahil marami ng pari po ang tumulong sa akin. And then mag-focus lang ako sa solemn exorcism, yung mga biktima ng kulang, biktima ng barang. Hindi naman kayo lahat biktima.
And then, ma-diagnose natin yan through the deliverance of the team. May team tayo, deliverance ministers. Doon kayo pupunta sa kanila at makinig kayo sa kanila. Kung i-recommend kayo sa akin, magkita tayo. Pero pupunta ako sa Amerika bukas, ipagdasal nyo. Ako, yung biyahe ko, huwag kayong mag-alala, babalik ako. Hindi pa ako makarating, babalik agad ako. Promise, no? Si ate from California. California, no? Kumusta yung sugat mo sa likod? Nag-dry na. Biktima po siya ng barang. Yung wala pong fine well, advanced na po yung Amerika. Pero ilang taon na yan, te? 2 years na, almost 2 years. Walang finding sa doktor, walang isa siya ma-exercise natin mamaya. At nung ina-exercise ko yung demonyo, nag-reveal through witchcraft. Witchcraft is mga mangkukulam, mambabarang, no? Nag-upgrade na yung mga demonyo, nakarating na sa Amerika, ha? Just imagine, ha, kung yung mga pari sa Amerika, they are equipped to this. Makasave sila si ate. Ilang gasto mo, te? From California to here. Badapana, estimation, mga 200,000. Sobra pa, higit pa sa 200,000. Kung may pare mag-entertain, nakasave siya ng 200,000. Hindi kung may project yung parokya, mabigay niya yung 200,000 sa parokya. Hindi nabigay. They are harassed financially. Tingnan niyo yung ating permanent office doon. Hindi umabot ng 1 buwan, matapos na. Because we give Jesus to you. We never give ourselves to you. No. We have no power. All of us have only power, kilikili power lang. Amen. Yung galing din sa ibang bansa na nasaan niyo sila yun? Bro, yung pumunta sa Lila, last Sunday pa sila nakarating. Hindi pa sila nakauwi sa kanilang bahay. Inuuna nila ang pagpunta dito. Because they are healed by the sacrament of Christ. They are healed by the sacramentals of the church. Father, hindi pa kami nakauwi. Saan kayo galing? Sa Amerika. Kailan kayo uwi? After makapunta kami sa St. Michael Exorcism. Wow! Naging religious tourism na itong ating. Because of Christ. At alam niyo, sabi niya, Father, how many years na yung karamdaman ko? Nakapunta ako sa St. Michael Exorcism. Nawala lahat ng karamdaman ko. Sabi ko, you need to be grateful to the Lord because He leave us the sacraments. He leave us the sacramentals of the church. How I wish the priest in California will be empowered. How I wish the priests in Luzon, all priests in Visayas, all priests in Mindanao, they will be empowered by the words of Christ. Not by my words, but by the word. Ito yung ebanghelyo kanina, di ba? Last 1 minute. Alam nyo, meron naman. But they are not empowered by the truth of our faith. Saan ka galing? UK! New Zealand! Hindi ko nabasa. Mag-ingat kayo, ha. Si Auntie from Dipulog, Martis pa ito nakarating. Doon ito katulog sa kumbento. Sa labas ng kumbento. Na-scam din siya. Huwag kayong maniwala na may mag-message sa inyo, ha. Sa original page. That's good. Hindi yan mag-reply. Yes. Pero Tagalog ka, bro. Bisayas, taga saan? Sa Pinas. Abo lang. So, welcome home, ha. So, international na po itong
And then, kayo, makagawa din kayo katulad ni Brad. When you use the deliverance prayer, you can help our family circle. Not only our family circle, but our circle of relatives will increase our circle of influence by increasing our knowledge to the truth. Period. Walang entrance fee po ang St. Michael Exorcism. Yung confession, walang bayad. Yung anointing of the, walang bayad. Yung exorcism ko din, walang bayad. Uy. Libre lahat. Yung religious items na avail ninyo, tinutulong natin sa more than 40 ka mga scholars. Ang ministry ito nakatulong din, kahit walang pera, nakatulong sa 24 seminarians na po. Merong pumasok 70,000 at ang babayaran natin is more than 100,000. 90,000 ang pumasok. Kalimutan ko, 90,000 na yung pumasok ngayon. Kulang pa. Pero walang problema yon. Problema ng Panginoon yon. No? Pero mabayad ako next week po sa mga seminaryan natin. 24 seminarians para kung mamatay si Father Darwin, may papalit. So kung tayo magkaisa, maraming maging pari. Maraming maging missionary na pari. Padala natin sa Europe. Padala natin sa Amerika. Close na po yung mga simbahan doon. So ito yung panaginip ko na maging maraming pari para maging missionary yung mga pari na tinutulungan natin. Maraming gusto magpari sa Pilipinas pero walang suporta financially. Amen? Buti na lang ako, may determination ako kahit walang pera si Papa. Sabi ni Papa, bakit ka magpari? Wala akong pera. Ang dami ninyo, 11 kayo. Dahil si Papa, magdarog buntag. Magdarog mo po gabi. Abot may unsi. May time na, no? Basta follow and subscribe lang kayo sa YouTube channel natin. Dahil araw-araw mag-live ako para sa... Ang sarap na matulog minsan. Minsan ay, dahil sa pagod, hindi na ako makapag-live. Mag-recharge na lang ako. Sunod na araw, mag-live ako para sa inyo. About apologetics, about spiritual warfare, about inspirational, para ma-inspire natin ang bawat isa. No? To be happy every day. Don't focus your negative events. Wala namang tao na walang negative experiences. Let us accept it in a positive way. And by doing it, we increase our circle of influence. Amen? Paliog manindog. Anto karon ang puo ng pag-ampo sa katawhan. Atong itugyan ngadto sa atong Dios nga nagpakabana kanatong iyang mga katawhan nga iyang gipahimutang sa dalan sa kinabuhi ug bingon kita ginuudungga nga among pag-ampo. Ginuudungga nga among pag-ampo. Alang sa tanan nga nangalagad sa simbahan nga sila mamahimong maunungon sa pagsaksi sa pulong sa Dios ug sa iyang mga sugo mag-ampo kita. Ginuudungga nga among pag-ampo. Alang sa tanang may kaakuhan sa pagtabang sa mga masakiton nga sila magmadasigon mag-ampo kita. Ginuudungga nga among pag-ampo. Alang sa tunglawig sa pagtuo isip o sa kasimbahan uban ni Obispo Alberto masinati nato si Kristo pinaagi sa tunggagmayng simbahanong katilingban mag-ampo kita. Ginuudungga nga among pag-ampo. Niining tuig sa yubilihiyo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa